Are you having regrets? Tanong nito nang sundan siya nito sa balkonahe ng kondo, habang nakatanaw siya sa kadiliman ng gabi. Halos alas 11 na silang nakabalik. I will never regret today, sinsero niyang sagot. Yumakap ito sa kanya habang pareho silang nakatanaw sa iisang direksyon. Ikaw. The only regret I have is not giving you the proper wedding that you deserve. Aayusin ko lang ang problema namin ni Dad. Okay na sa akin ang ganito. Humarap siya dito at hinaplos ang mukha ng asawa. Simple lang akong tao, hindi ko kailangan ng mararanyang bagay. Paano ang pamilya mo? Kailan mo sasabihin sa kanila ang tungkol sa atin? Sandali siyang natilihan at naghanap ng maisasagot. Pwede naman niyang ipakilala si Jeremy sa nanay Lucila niya, at dalawin ito sa Nueva Ecija, bago siya uuwi ng Camarines. Gusto mo bang sumama sa akin sa weekend? Ipakikilala kita sa nanay Lucila ko. Of course, mabilis nitong sagot. Pero ngayon ang honeymoon natin. Pwede na ba tayong pumasok sa loob? May pilyos ang ngiti nitong wika. Ngumiti siya ng matamis, at tumingkayad para halikan ito sa labi, na agad namang sinalubong ng binata ng yumuko ito. Ngayong gabi at sa mga susunod pang mga gabi, ay ipaparamdam niya kung gaano niya ito kamahal. Humahakbang sila papasok ng silid, habang magkarugtong pa rin ang mga labi. Binuhat siya nito at mabilis na inihiga sa kama, pagkatapos ay mabilis na tinanggal ang pang-itaas nitong damit. She helped him. Unzipped his pants when he joined her in bed. Pinaglandas din niya ang mga kamay sa dibdib at likod nito. Dahilan para mas agresibo ito sa paghalik sa kanya. He lowered his kisses down to her throat, her collarbone. His hands were on her waist, down in the middle of her, exploring and sending ecstatic to her inner being. A soft moan escaped from her throat. She was burning. Gusto niyang ibalik sa asawa ang ibinibigay nitong sensasyon sa kanya, kaya't umupo siya at iniangat ang katawan nito. She kissed him again while her hands were exploring on his body. Bumaba pa ang mga kamay niya, at dinama ang abs nito. He groaned like a wounded beast. Makalipas ang ilang sandali, ay itinaas nito ang mga kamay niya sa headboard ng kama, at nagpalit-palit sa pag-angkin sa balat niya. Sensation consumed her and she wanted to touch him again, but he put her hands again on the headboard. I might finish anytime if you'll keep on touching me, paanas nitong wika at muling inangkin ang labi niya. Wala siyang nagawa kung hindi ang tanggapin lahat ng ipinararanas nito sa kanya. Bumaba ang mga halik nito sa tiyan niya pababa sa puson hanggang sa marating nito ang kanina'y dinadama lang. Lalo siyang tila lalagnitan sa nakakaliyong pakiramdam na ipinaparanas nito. She sounded louder, whispering his name over and over. Nang hindi niya na kaya ang nararamdaman ay hinhila niya na ito. Nakipagsabayan siya sa pagsayaw ng katawan nito, at pareho silang naging alipin ng mga damdamin. She loves my man, giving her love and unexplainable happiness. Bumilis ang pagsayaw nito habang sinasambit ang pangalan niya, hanggang sa marating nila ang gustong marating ng kanilang pag-iibigan. Ibinagsak ni Jeremy ang katawan sa tabi niya, at ikinulong siya sa mga bisig nito. Tinitigan niya ang mukha ng asawa na nakatulog agad, dahil marahil sa pagod. Nag-uumapo ang puso niya sa pagmamahal dito. At alam niyang matutuwa ang Papa Augusto niya, dahil ikinasal siya dito pagkatapos ng pagkatanggi-tanggi nilang magkita noon. They are really meant for each other after all. Maaga siyang nagising kinabukasan. At naghanap ng maluluto sa kusina. Nagluto siya ng itlog at ham na nakita niya sa estante ng kusina nito. Sa kabila ng pag-aalala niya sa kalagayan ng papa niya, ay masaya siya sa pagpapakasal nila ni Jeremy. Sa tingin niya'y naging matapang siya ngayon. Kaya niya nang harapin si Octavio, at ibigay dito ang lahat ng yaman niya para manahimik na ito. Pero kung may pagkakataon na maparusahan ito sa mga ginawa nito sa kanyang mga magulang, ay gusto niyang mabulok ito sa kulungan. Yumakap si Jeremy sa kanya mula sa likod, habang inihahanda pa lang niya ang almusal sa mesa. Nakangiti siyang humarap dito. Nakarobo lang ito, at alam niyang wala itong suot na kahit ano. Isang pilyong ngiti ang pinakawalan nito, nang makitang pinamulahan siya ng pisngi. Good morning my wife. Bati nito habang pinapanood siya sa ginagawa. I can't believe you're really mine now. Bakit naman? Tanong niya. Parang may babae pang tatangjing magpakasal sa iyo. Isang matunog na halakhak ang pinakawalan nito.
I know, but looking back, kung paano mo ako iniwasan, gusto kong magduda sa karisma ko sa'yo. Umiwas ba ako sa'yo? Kunyari ay wala siyang ideya sa sinasabi nito. Tara na, kumain na tayo. Yumakap itong muli sa kanya, at naramdaman niyang muli ang pangangailangan nito. You're the best breakfast I would rather have. Bulong nito na ikinakilig niya. Ayaw mo ng luto ko. Kunyari ay pagtatampo niya. Mas gusto ko ang luto mo kagabi. Hindi naman ako nagluto kagabi ah. Kumawala siya rito at muli naman itong tumawa. Hindi ba? Ano yung natikman ko kagabi? Ewan ko sa'yo, kunyari ay pagmamaktol niya. Umupo ka na dito at kakain na tayo. Masungit ka ba talaga sa umaga? Biro nito. Where's my kiss? Kiss mong mukha mo. Ayaw mo ng luto ko, ang aga-aga ko pa man din nagising. Kapag di ka tumigil ng pagsusungit padadapin kita sa mesang yan. Ito naman ang nagsalita ng pag-alit. Alam niyang nagbibiro ito, kaya't hindi niya ito pinansin at kumuha na siya ng pagkain. Nagulat siya nang iniwan siya nito sa komedor, at muling bumalik sa silid. Anong problema mo? Kumain na tayo, wika niya habang nakasunod dito. Nang marating niya ang silid, ay agad siya nitong kinabig at hinagkan ng mariin. Saan mo ba kita gustong padapain? Sa mesa o sa kama? Wika nito nang may pilyong ngiti. Naglalandas na ang mga kamay nito, at agad ding umahan ang ibang ano sa katawan niya. Well, tanong nitong muli na naghihintay sa sagot niya. Seryoso ka? Padadapain mo talaga ako? Yes my love, natatawang wika nito. Tignan natin kung magsungit ka pa sakin bukas. Saan mo gusto? Sa kama na lang, mahina niyang sagot. Nagtungo ito sa likod niya, at hinalikan siya sa batok, habang hinuhubad nito ang nighties niya. Napapalunok siya sa bawat dantay ng labi nito sa likod niya. Nang padapain siya nito sa kama, ay nawala rin ang inhibisyon niya. Muling ipinaramdam ni Jeremy ang kakaibang sensasyong ngayon niya lang nararanasan. Naghahabol pa ng hininga si Jeremy, nang ibinagsak ang katawan sa kama. Pareho silang nakaidlip ng kalahating oras pagkatapos. I'm glad na napapayag mo ang anak ko na magpakasal, nakangiting wika ni Zane Villarreal sa kanya, nang papuntahin siya nito sa opisina kinabukasan. Nakasalang sa meeting si Jeremy na hindi niya na sinamahan, dahil nagdahilan siyang may ituturo pa kay Aiko, para bawasan ang workload niya. Hindi ko lang inaasahan na mamadaliin niya ang kasal niyo, at abalahin pa si Judge Jose kahit gabi na. My son really loves you Anika. Uuwi ho kami ng Nueva Ecija sa Sabado, para ipakilala sa nanay Lucila ko. Next week na ho ang uwi ko sa Camarines, para pagbigyan si Octavio sa gusto niya. 2 bodyguard ang magbabantay sa'yo. Sila ang magre-report sa akin. Nakipag-ugnayan na rin ako sa security agency sa minahan na pinagtatrabahuhan ng uncle mo, pati na rin ang mga guards na nagbabantay sa rancho. Huwag mong ihihiwalay ang telepono mo sa'yo, dahil nakamonitor ka sa amin at sa mga pulis. Huwag kang matakot dahil marami ding tauhan ang nakakalat doon, para mapanatili ang kaligtasan niyong mag-ama. Kung kinakailangang kasama mo ang Benedict na iyon sa lahat ng oras, para mapanatag ka ay okay lang. Hanggat hindi niya ipipilit ang sarili niya sa'yo ay walang problema sa akin. Paano ho si Arlene? Sa ngayon ay dito muna siya sa poder ko. Kailangan natin siya sakaling magka-problema tayo kay Octavio. She's his only daughter. Maari natin siyang magamit kapag nagkagipitan. Hindi pa natin alam kung ano ang talagang balak ni Octavio. And besides, kailangan ko siyang mapaniwala na ipinagkakasundo ko si Arlene at si Jeremy. Mabigat man sa loob ay wala siyang magagawa. Maganda rin si Arlene at mapang-akit. Sana'y hindi mahulog si Jeremy sa patibong nito kung sakali man. Alam niyang oras na magpakasal sila ni Benedict, ay gagawa rin ito ng hakbang para pasakitan siya. Parati kang mag-iingat. Huwag mong isipin ang kalagayan ni Jeremy sa oras na umalis ka. Ako nang bahala sa kanya. Concentrate on your mission to save your father. Yumakap ito sa kanya at sandali siyang umiyak sa dibdib nito. Malaking bagay ang ibinibigay nitong suporta, para magkaroon siya ng lakas ng loob na harapin, at kalabanan si Octavio ngayon. She will save her father and put Octavio in jail. Naging maayos ang pagsasama nila ni Jeremy sa loob ng ilang araw. Pagdating ng Sabado, ay umuwi sila at ipinakilala niya ito kay Lucila.
Naipaliwanag niya na sa inainahan ang sitwasyong kailangan niyang suungin, at naiintindihan siya nito. Hanggang sa makabalik sila ng Maynila, ay maayos ang pagsasama nila ni Jeremy. Pagdating ng Lunes, matapos makumpirmang naayos na ang marriage contract nila ng asawa, ay napagpasyahan niya na ang isang mabigat na desisyon na kailangan niyang gawin. Nagdahilan siya sa asawa, na hindi na lang pupunta sa wedding anniversary ng mga magulang nito, para wala ng gulo. Kahit kay Marga at Ethan, ay nagdahilan siyang masama ang pakiramdam niya. Agad niyang kinontak si Octavio, at pumayag na uuwi ng Camarines, para magpakasal kay Benedict. Napaiyak siyang tuluyan nang ipakausap sa kanya ang Papa Augusto niya. Totoong buhay ang kanyang ama. Ihanda mo ang magkakasal sa amin kahit bukas din, Octavio, mapait niyang wika. Kinalimutan niya na sa mga oras na iyon na tiyuhin niya ito. Napupuno na ng galit ang puso niya sa kapatid ng ama. Gusto kong nandyan si Papa bukas pagdating ko. Maghihintay ako dito, mahal na prinsesa, sagot nito sa kabilang linya, na alam niyang nakangisi dahil sa inaakalang tagumpay. Nang ibinaba niya ang telepono, ay isang sulat ang ginawa niya para kay Jeremy.